Hello mga ka-legit Davarcads, another legit Davarcads na mapapanood natin soon na talaga namang miss na po ng lahat dahil talaga namang isa ito sa mga sumikat at hinihiling ng legit Davarcads. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davarcads natin na lagi nag-aabang at na umaantabay sa ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na nga pag-usapan natin to kasi matapos po nating mapanood si Rochelle Pangilinan na isa sa mga miyembro talaga namang minahal noon dahil isa siya sa mga sex bomb dancers na sumikat sa Branded It Bulaga. And we know na nagkaroon sila ng pangalan, nagkaroon sila ng teleserye, commercials, at napakaraming offer dahil po dito sa Branded It Bulaga, kung saan dito sila ipinakilala, dito sila nilaunch, at nagkaroon sila ng special segment dito po sa nasabing Branded It Bulaga. Kaya po, hindi natin masisisi ang maraming mga legit Davarcads kung bakit nagalit ang lahat dito kay Rochelle. Kung saan nagpaliwanag siya sa kanyang Instagram na 7 taon niya pong inantay, or 7 buwan po siyang nag-antay para makabalik dito po sa It Bulaga. It only means na talagang may offer na sa kanya prior dito po sa nakikita natin pero nag-antay po siya, may waiting period siya bago niya tanggapin. Dahil dito, tinawag siyang walang delikadesa, tinawag siyang walang utang na loob, dito dahil po sa pangyayaring ito. And we cannot blame those people who hate them dahil po talagang feeling natin na-betray tayong lahat ni Rochelle Pangilinan. Pero not at this time. Kasi nga po, isa sa pinaka masasabi nating sikat at talaga namang napakalaki ng ambag nito sa nasabing history ng longest running noontime program dito po sa ating bansa, ang It Bulaga, kung saan si Alden Richards po ang isa sa pinakasikat at talaga namang umalagwa yung kanyang karera dito po sa nasabing Branded It Bulaga na to. Sinabi niya sa interview niya noon na muntik na siya mag-quit, 'di ba? Last minute na po aalis na siya ng It Bulaga, tapos na yung kanyang pamamalagi sa Branded It Bulaga, pero dumating sa buhay niya si Maine Mendoza kung saan nakilala sila bilang Aldab, at the rest is history. Doon na po nagsimula talagang nakita natin ang dami ng offer sa kanya, ang dami na pong mga bagay talaga na nakita natin na gumanda yung kanyang karera, Pero ngayong araw nga, napanood po siya sa It Showtime, At kasama niya po dito si Miss Sharon Cuneta, kung saan sila po ay nag-promote ng kanilang movie na parang Mother and Son, parang gano'n, na mapapanood po natin this coming Christmas. Yun po yung entry niya, Kasi matapos po yung successful movie nila ni yung girlfriend nitong si Mr. Coco Martin na si Julia Montes, very successful, and first time po nangyari na si Alden Richards ay tumungtong sa show po ng It Showtime, and inaasahan ng marami na talaga namang nagbigay po siya ng kanyang speech doon, nag-promote po siya without malice, diba? Kumbaga parang ginawa niya ito para lang po talaga mag-promote ng kanyang movie together with Miss Sharon Cuneta. Pero ito nga, inaasahan din natin na itong legit Davarcads na ito na si Alden Richards na nagsabing very loyal po siya sa TVJ at ipinangako niya sa kanyang sarili at nakiusap po siya kay GMA Sparkle Vice President Attorney Annette Gozon na never po siyang tatawid or never po siyang tutungtong sa noontime program ng generic Bulaga. Kasi siyempre pinapakita niya po yung totoong loyalty niya sa TVJ. But because of this, what happened this afternoon na siya nga ay napanood sa It Showtime, nakasama niya si Sharon Cuneta. Sinabi po ni Miss Sharon Cuneta na nakiusap siya sa GMA Sparkle kung maaari niyang bitbitin itong si Mr. Alden Richards dito po sa It Showtime to promote their movie. So possible din po dahil si Sharon po ay malakas dito sa TVJ dahil isa rin siya sa mga talagang masasabi nating part ng history ng TVJ noontime program ng It Bulaga.
possible din po na si Alden Richards ay mapapanood din dito po sa programang ito, kung saan iikutin nila ang mga programa para mag-promote maliban dito sa generic Bulaga. So, this is really good news kasi nga 'di ba, ang dami na pong nakakamiss sa presensya ni Alden Richards, but hindi lang siya nagiging possible dahil syempre kailangan po muna nilang humingi ng permiso dito po sa GMA Sparkle para po siya ay makaikot sa iba't ibang network, no? Katulad ng ginagawa niya. Nakapag-promote na siya ng movie sa ASAP, 'di ba? Sa ABS-CBN. And now, ito na lang inaantay natin na makita natin siya sa TV5 sa EAT. So, abangan natin yan. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin. So, magbabasa po tayo ng inyong mga komento. Unahin natin ang komento ni Noemi. Ako, mas gusto ko, wag na, hindi naman siya nakakatawa at hindi siya bagay kay Jose at Wally. Jowa so na lang, tulad kahapon, kwelang-kwela ang tatlo. Ayun. So, ito pong komento niya. Meron po siyang isang legit lover kasi ayaw nang pabalikin. Or wag na daw bumalik, no, sa barangay. Mas gusto talaga nila na, although, ang tinutukoy kasi nila dito, si Zombie, no? Parang ayaw na nilang pabalikin si Zombie. Pero, may mga legit lover cards naman na nagre-request na sana makita rin nila. Kala nga natin nung Saturday si Zombie yun nandun kasi 'di ba parang pinopromote yung movie nilang Pinduko. So sabi naman ni Sonny Lawrence Ahero Pineda, it means naka-indefinite leave. So meron yan inaayos sa documents. Malakas ang paniniwala ko. It is regarding his visa. Inaayos niya papeles kung papayagan siya mag-work dito. Change of visa status. Duda may apela yan dahil student visa hawak then biglang nag-work. Ayun. So ito po yung problemang kinaharap nga ni Zombie na parang biglaan siyang nawala sa EAT. Marami pong nagsasabi na it is because of the student visa that he has. Kailangan niya pong sikasuhin yun dahil gusto po ng TBJ ang lahat ng bagay ay legal kasi parang naging naging lesson na sa kanila yung nangyari dun sa TBJ versus Tape Incorporated. And sabi ni Mr. Mendoza, Joby, kahapon Ma'am Darreds, walang bashers sa TV5 YouTube at TBJ YouTube. Geek out na yata admin mga bashers. Stay beautiful Ma'am Darreds. Ayan, thank you so much Sir Mendoza, Joby. I think so, kasi pwede naman po silang i-block kung tutuusin, 'di ba, yung mga pero parang mas okay nandun sila para nasasaksihan din nila yung success, 'di ba? Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!